Mga kontrobersyal na magkaribal at rivalry sa showbiz ng mga celebrities. Amalia Fuentes versus Susan Roses. Sinasabing ang pagkakadiskubre kina Amalia at Susan noong 60s ang siyang nagbigay ng kaguluhan noon sa Philippine cinema. 9 years old lang si Susan nang maging extra ito sa mga bituin ng kinabukasan. Di naglaon ay naging isa sa mga pinakamalaking bituin ng Sampaguita Pictures noon na nakuha ang puso ng mga tagahanga. Kaya naman maraming acting awards ang kanyang naiuwi sa higit 70 years niya sa industriya. Si Amalia naman ay tinaguri ang Elizabeth Taylor ng Pilipinas. Ang pagiging sultry at volatile ni Amalia laban sa sweet and refined image ni Susan ang siyang pinagmulan ng kanilang pagtatapat. Mas pinalakas pa ito ng ibang grupo ng mga celebrity devotees. Laganap ang kantsawan sa pagitan ng magkabilang kampo na mauuwi naman sa sabunutan. Pero natigil ang kanilang rivalry mula nang tutukan nila ang kanilang pribadong buhay. Si Amalia ay nagsilang sa anak nila ni Romeo Vasquez na si Lizelle at ikinasal naman si Susan kay FPJ noong December 25, 1968. Gloria Romero versus Nida Blanca. Dalawa sa pinakamasipag na showbiz icons noong 50s sina Gloria at Nida. Sila rin ang itinuturing na closest rivals on-screen noon. 18 si Gloria nang makuha niya ang papel sa pelikulang Kasintahan sa Pangarap, nina Pancho Magalona at Tita Duran. Ipinares siya kay Luis Gonzalez na naging matagal niyang screen partner. Kinilala rin siya bilang may pinakamaamong mukha sa bakuran ng Sampaguita Pictures. 15 years old naman si Nida nang sumali siya sa showbiz. Nakilala siya sa pagiging galawgaw na nagtatag sa kanyang imahe bilang tomboyish at playful. Ipinareha naman siya kay Nestor De Villa. At nang lumipas ang panahon, ipinagtapat sila na dancing partners sa singing sweethearts na sina Gloria at Luis. Magkaribal man, pinagsikapan naman nila ang pagbuo sa kanilang mga karera. Bago ang pagpanaw ni Nida, sila ni Gloria ang tinaguri ang pinakamatagal na movie queens ng Philippine cinema. Claudine Barreto versus Judy Ann Santos. Matindi naman na naging pagtatapat kina Claudine at Juday noong 90s. Pareho kasi silang kinilala bilang top drama stars ng ABS-CBN. Ang mismong mga fans nila ang nagbuo ng kanilang tunggalian, kaya naman ang manager noon ni Juday, ang yumaong si Alfie Lorenzo, ang nagsabi na hindi dapat sila makitang magkasama in public. Dapat daw kasi ay mag-ala Nora and Vilma ang pag-build up sa kanilang rivalry sa showbiz. Nariyan din ang maintriga si Claudine na ginaya si Juday sa pag-a-adopt ng anak bago pa man sila magkaroon ng sariling pamilya. Maging ang tawag sa kanila bilang teleserye queen ay pinag-awayan ng kanilang mga fans. Ayon sa naging panayam kay Claudine noon, hindi niya malilimutan ang sinabi ni Juday na ang titulong teleserye queen ay pareho nilang pagsasaluhan. Halos silang dalawa kasi ang laman ng afternoon programming ng ABS-CBN noon sa mga serye, pero walang kompetisyon sa pagitan nila sa tunay na buhay. Kahit ipinareha sila sa iisang aktor noon, ang yumaong si Rico yan. Matagal nang magkaibigan ng dalawa at trabaho lang ang lahat para sa kanila. Sharon Cuneta versus Maricel Soriano. Kinilala sina Sharon at Maricel bilang mga certified bankable stars ng Philippine cinema, kaya naman sila pinagbangga sa isa't isa noong 80s. Top star si Sharon sa Viva, habang si Maricel naman ay ang prinsesa ng Regal. Hindi rin matatawaran ang mga acting awards na kanilang nakuha dahil sa kanilang ipinakitang husay sa mundong kinalakihan nila, ang entertainment. Kaya rin naman ang kanilang mga fans ay nagbibilang kung ilan ang mga nakuha nilang mga tropeyo. Kilala na ang pangalan ni Sharon bago pa ito pumasok sa showbiz dahil sa kanyang mga magulang. Mayor ng Pasay City noon ang ama niya na si Pablo Cuneta at beauty queen at singer naman ang ina nito na si Elaine Gamboa, kapatid ng aktres na si Helen Gamboa. Kalaunan ay tinawag siyang megastar. Si Maricel naman ay nagsimula bilang child star na mas nakilala ng gampanan nito ang papel bilang si Shirley sa sitcom na John and Marcia. Diamond Star naman ang itinawag sa kanya at nakilala rin bilang Taray Queen dahil sa pagiging prangka nito. Naipareha rin silang dalawa noon sa aktor na si William Martinez. Nora Honor versus Vilma Santos. Nagsimula ang pagtatapat ni Nora at Vilma noong kabataan nila. Inilagay silang dalawa sa mga love teams noong 70s. Si Ate Guy kay Tirso Cruz III na tinawag na Guy and Pip, at si Ate V naman ay kay Bobot Mortiz.
o mas kilala sa tawag na V and Bot. Noong panahon din, Noranians versus Vilmanians ang naglalaban. Para sa mga ito, mas magaling ang iniidolo nila kaysa sa karibal nito, kaya naman maging mga acting awards ay kanilang binibilang. Ang pagtatalo ng mga ito ay umaabot na rin sa lansangan at sinehan, kahit mga entertainment writers noon ay kasama na rin sa pagpili ng kakampihan. Ang kakayahan ni Nora na umarte sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata at tagumpay sa pag-awit ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang superstar. Si Vilma naman ay nakilala sa intense acting nito at sa pagiging isang natural dancer na ipinakita niya sa musical variety program na Vilma. Kaya rin siya tinawag na star for all seasons. Pero kahit magkaaway ang mga fans, aminado si Ate V na kahit ilang dekada na ang lumipas, mas nanaig sa kanilang dalawa ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Hanggang ngayon nga ay buhay pa rin ang showbiz rivalry nilang dalawa. Angelica Panganiban versus Camille Prats. Nagsimula sa pagiging child star sina Angelica at Camille sa showbiz at magkasabay na lumaki at nagkaisip sa magulong industriya ng entertainment. Kahit na sila ay magkaibigan, hindi nila maiwasan ang pagbanggain sila ng kanilang mga fans. Bida si Camille at support si Angelica sa Sara ang Munting Prinsesa, at sa Ang Pulubi at Prinsesa bida naman si Angelica at support naman si Camille. Sa parehong pelikula nila nailabas ang galing nila sa pag-arte, kaya naman nagpatuloy ang kanilang tunggalian. Ilang mga acting awards na rin ang kanilang nakuha, kaya naman nag-aaway ang mga fans kung sino talaga sa kanila ang mas mahusay. Pero ang pagsasabong sa kanila sa showbiz ay kanilang pinag-usapan na hindi dapat makaapekto sa kanilang relasyon sa tunay na buhay. Matalik pa ring magkaibigan sina Camille at Angelica. Palibhasa ay magkasabay na nagkaisip, alam nila na ang trabaho ay trabaho lamang. Marian Rivera versus Heart Evangelista. Matagal nang pinagbabangga sina Marian at Heart. Nag-umpisa ang showbiz rivalry ng dalawa noon pang 2011 nang ang ka-love team noon ni Marian na si Dingdong Dantes at boyfriend dati ni Heart na si Daniel Matsunaga ay parehong nagsabing nais nilang makatrabaho ang mga aktres. Magkasama sa pelikulang Temptation Island, pero hindi alam ng mga fans na nagkaroon pala sila ng away. Nabalita rin ang pagsigaw ng ina ni Heart kay Marian sa airport at ang mga fans naman ni Marian ay sumugod sa social media at inaway si Heart. Sumunod naman ang pagiging calendar girls nila sa magkaparehong taon para sa magkaibang brand ng alcoholic drinks. Nariyan din ang pagiging magazine cover girls nila, maging ang pagkakapareho ng mga designer clothes na kanilang isinusuot. Para kina Heart at Marian, matagal na nilang tinapos ang kanilang alitan sa showbiz. Pero para sa mga fans, patuloy nilang ipagtatanggol ang kanilang mga idolo sa mga nais na sumira sa kanilang karera. Kim Chiu versus Maha Salvador. Matatandaan na hindi lang dahil sa iisang lalaki nagkaroon ng intriga ang pagkakaibigan ni Maha at Kim. Dahil pareho silang magaling sumayaw, pinagbangga rin sila ng mga fans at pinag-usapan kung sino talaga ang reyna ng dance floor. Tinawag na Her Majesty Queen of the Dance Floor si Maha, samantalang dance princess naman si Kim. Kahit magkasama sa mga dance numbers, pinagkukumpara ng mga fans kung sino ang mas magaling sa kanila. Lalong tumindi ang tunggalian ng dalawa nang umalis si Maha sa ABS-CBN at naiwang mag-isa si Kim sa pagiging dance goddess. Pero isang titulo lamang ang pagtawag kay Maha na Queen of the Dance Floor. Alam niya kasi na lahat ng tao ay may karapatan na kuminang sa entablado. Sinabi niya noon sa isang interview na deserve ni Kim na mabigyan din ng titulo sa pagsasayaw. Para naman kay Kim, masaya ito dahil nakilala at napapansin ang kanyang talento sa pag-arte man o pagsasayaw o pagkanta. Trabaho lang ito para sa kanilang dalawa at walang personalan na kailangang idikit ang mga fans sa kanilang ginagawa. Nadine Lustre versus Catherine Bernardo versus Liza Soberano. Jadine, Katniel at Liz Ken. Iyan ang mga love teams na pilit na ipinagsasabong sa isa't isa noon sa showbiz. Kapag nakikita kasi ng management o network na may hawak sa kanilang karera na maraming fans ang tumitili sa mga love teams, alam nilang mas mabilis na sisikat ang mga ito. At dahil showbiz ang pinasok nila, hindi maaaring gawan sila ng kani-kanilang kwento at pag-awayin. Kaya naman maraming intriga ang bumalot sa kanilang buhay, bilang love team man o solo actors. Simula noong makilala si Nadine bilang miyembro ng isang girl pop group, si Catherine bilang isang child star at si Liza bilang commercial model, naging challenge nila ang pag-arte
ngunit pinatunayan ang kanilang galing at humakot ng sangkatutak na acting awards. Pero sa kasalukuyan ang atensyon ng mga fans ay ibinigay nila kina Catherine at Liza. Balita kasi nasusubukin ni Liza na pasukin ang Korean entertainment industry. Iyon nga lang ay tila naunahan siya ni Catherine na katatanggap lang ng Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards 2023. Hindi man kasi gumawa ng proyekto si Catherine sa South Korea, nakilala naman siya kaagad sa Asia. Francine Diaz versus Andrea Brillantes. Nagsimulang pagbanggain sina Francine at Andrea habang ginagawa pa lang nila ang seryeng Kadenang Ginto na siyang nagbuo sa kani-kanilang mga love teams. Francine ay ipinareha kay Kyle Echari at si Andrea naman kay Seth Fidelin. At dahil mga baguhan sa showbiz, tinitignan pa kung tatangkilikin ang partnership nila. At nang magkaroon ng sariling mga love team fanbases, isa iyon sa mga naging dahilan ng paglala ng showbiz rivalry nila dahil may ibang mga fans na mas gusto silang pagpalitin ng ka-love team. Mas tumindi naman ang sigalot sa dalawa ng mabalita ang pagdalaw ni Seth sa bahay ni Francine na ikinagalit ni Andrea. Doon din nalaman na nagkaroon pala ng relasyon sina Andrea at Seth na tinago nila sa publiko. Hanggang sa dumating ang araw na nagdesisyon ang Star Magic Management na ipagtambal sina Seth at Francine, na ngayon nga ay isa na rin sa mga tinitili ang love teams ng henerasyon nila. Mga ka-showbiz peeps, ano ang inyong reaksyon sa ating paksa ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.